Hello po mga kalingap. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po ito si Big Skim Official. Yung mga nagtatanong kung bakit ako nasa ospital, kung bakit ako sinugod sa ospital, ito po ay sasabihin ko kung bakit ako nandito. Kaya kung bakit ako nandito sa ospital. Ito na rin po yung pansamantala natin pagpahinga upang makapag-recover tayo sa ating pinagdaanan, sa ating napagdaanan. Ikwento ko sa inyo mga kalingap. Mga kalingap, ilang kasi marami na rin po nagtatanong kung ano nga bang nangyayari. Ito mga kalingap, di ako magsisinungaling sa inyo. May iba man yung tingin nyo sa akin, maghalit man kayo sa akin, at di sinabi ko sa inyo. At alam ko na nakakasalanan itong ginawa ko. Matagal na tayong may dinadala na napakabigat sa dibdib ko po. Hanggang sa nasundan. Hanggang sa namagtagang usapin ang problema ng pamilya. Sa trabaho. Sa lahat-lahat. Sa mga babayaran. Hindi ko po alam kung ano yung gagawin. Kulong-kulo na po, wala akong makausap. As in, wala po akong makausap sa mga ganitong bagay. Kaya siguro kinimkim ko na hanggang sa sumabog na. Hanggang sa maisipan ko po na magpakamatay. Magbigti. Alam kong mali po. Alam ko po na makasalanan itong ginawa ko. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Tagpuan na nila ako na nakapitay na at hindi na humihinga. Halos violet na po ang kulay ko. Matagpuan nila ako. Alam ko may mag-iibang tingin sa akin dito. Hindi ko po kayo masisisi. Pero alam niyo yun, pag ganito pala na na-depress ka na, punong-puno ka na, wala kang pagsabihan. Wala ka ng pakialam sa paligid mo. Magagawa mo ito mga gantong bagay. Pero nagpapasalamat ako dahil binigyan pa rin ako ng tsansa ng Diyos. Makita ko muli yung anak ko. Pamilya na mayayos ko lahat. Lahat. Di ko akalain na mabubuhay pa ako. Di ko akalain. Kaya sa inyo po, mga manonood, maraming pong salamat. Kung kayo naman po galit, pasensya na po kayo. Ang hirap. Kaya sa may mga
pinagdadaanan din po katulad ko. Kaya nasabi ko sa inyo, huwag niyo po nang gagawin. Siguro mas lalo natin pag-igtingin o mas lalo natin ilapit ang kaluluwa natin, ang sarili natin sa Panginoon para hindi tayo nagkakaganito. Ay buhos natin lahat sa Kanya. Sa mga problema po. Isa pa, ginawa kong to, hindi ko alam kung magkano yung building natin dito. Pero kahit di pa ako okay itong leg ko, bukas na bukas po, magsasabi ako sa doktor para makalipat na po kami, makalis na. At makapagbagong buhay na po. Hindi ko po alam kung kailan ako babalik sa pagpa-vlog. Pero bibigyan ko muna po ng time. Yung time yung sarili ko, yung family ko po. Lalo ng Panginoon, lalo na po the Lord. Hindi ko na po naisip yung mga bagay na yun. Mali po yung ginawa ko. Na para hindi ko na maramdaman ng sakit. Para hindi ko na maramdaman yung pagod. Ibabawin ko po yung buhay. Mali po. Kaya sa mga manonood na may pinagdadaanan din, huwag niyo pong gayahin yung ginawa ko. Kasalanan po, lalo sa Diyos. Ngayon, yung pakaramdam ko po ngayon, masakit yung lalamunan. At hirapan din lumunok dahil nga sa ayun, maraming salamat din sa mga tumulong. I-revive ako kay Kathleen, sa lahat. Pasensya na din Ate Mian. Sa lahat po ng mga tumulong, nag-revive po sa akin. Kala Chad, maraming salamat. Sa mga nag-aalala po, maraming salamat po sa inyo. Siguro hindi ko man po masasabing dito po magtatapos yung career natin sa vlog. Kasi wala pa po talagang kasiguraduhan na magtatapos ako. So for now po, mag-ano muna tayo, papahinga. Hindi ko pa po alam kung kailan. Pero bahala na po. Kasi kaya, diba, ganito yata talaga kapag kaya nagulat po yung iba na nagawa ko to. I'm sure magugulat kayo na nagawa ko to. Kasi hindi nyo pa nakikita. Palatawa ako, joker ako, palangiti ako. Sa grupo, sinasabi nila na ako yung pinaka-jolly. Ako yung pinaka-masiyahin. Pero dinadaan ko na lang po sa saya yun. Pag hindi na kami magkakasama. Saka ko na naman naalala ang lahat. Saka ko na naman ako laging magmumukpo. Pero masaya ako nakasama ang pamilya ko, ang anak ko lalo. Hindi ko po alam po. Sunod-sunod yung kalbaryo namin.
sunod-sunod po eh. Pero alam ko may dahilan po ang lahat. Alam ko po, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maraming po salamat sa inyo pong lahat sa panonood. Huwag niyo pong gayahin yung ginawa ko sa mga nakakaranas ng depresyon. Dahil napakahirap din po pala. Maraming salamat po, mga kalingap. Gusto ko rin magpasalamat kay Rachel Kalagati din na nagpapunta ng ambulance para makapunta ako dito sa hospital. Nag-ikot-ikot po kami ng hospital kasi punuan talaga. Naging sa Dr. Takawa, punuan. Kanina mga alas 3. Kahit sa sa ibang hospital, kaya dito lang po sa Leon talaga para maging maayos po yung paghinga ko kasi di ako makahinga na maayos. Naka-oxygen din po ako kanina. So ngayon mga kalingap, maraming salamat po sa inyong panonood.